Brother, yung pagkain ng kabilang table, iniwan, sayang. Oo, huwag kang maingay ha. Baka makita tayo. Good day guys, welcome to Unbreakable Nation. Guys, for today's episode, medyo special sa akin to kasi itong senaryo na ipapakita ko sa inyo ay nangyari mismo sa amin ni Gabe. Okay? So ang storya nito, na-discriminate lang naman kami sa isang kilalang amusement park at sa isang kilalang mall dito sa QC. Guys, ilang taon kong dinala to at walang nangyari. Pero, alam nyo, buti na rin na nangyari to eh. Alam mo kung hindi dahil sa sitwasyon na to, hindi ko maiisipan gumawa ng ganitong YouTube channel. Isa to sa main reason kung bakit ako gumawa ng YouTube channel. Kasi gusto kong mag-provide ng awareness about PWD dito sa Pilipinas. So guys, sana ma-enjoy nyo tong episode na to. Sana may matutunan kayo. Welcome to another episode of Unbreakable Nation. So today, bago natin i-discuss kung ano ba ang mga batas natin na meron para sa PWD, i-introduce ko muna sa inyo ang special guest natin si Attorney Dan. Sir, Hi, hello. nice to have you here. Thank you, Ricky. Sir, konting introduction naman dyan. Yun mga kaibigan, kapatid, ako po si Dan Gonzalez. You can call me Attorney Dan or Brother Dan. So I'm a lawyer. I'm a practitioner of international laws, human rights advocate, and at the same time, I'm a registered biblical counselor with background as well with industrial practices and master black belt sa mga businesses here in the Philippines. Nice. Okay. Thank you. So, Attorney Dan, before natin simulan yung discussion natin, ipapanood ko lang sa inyo itong video ng pangyayari. Sure. Pumunta kami ng mga anak ko sa Time Zone Trinoma para magkaroon lang ng simpleng saya. Masaya kami naglaro. Wala halos tao noong araw na iyon at napakabait pa ng karamihan sa mga staff. Bumabati sila at ina-assist kami ng maayos. Paborito ng mga anak ko ang spin zone. Dahil walang taong naglalaro noon, tinanong ko ang staff kung maaari kong samahan ang anak kong may autism. Ipinaliwanag ko na dati siyang sinamahan ng staff pati sa ibang branch. Mabait na tumanggi ang staff at sinabi kong baka maaari niyang itanong ito sa manager. Ipinakita ko rin ang video kung paano siya tinulungan noon ng staff. Maya-maya, may lumapit na staff at sinabi sa amin na hinahanap lang daw niya kung sino ang maaaring sumama sa mga bata. Pagdating ng isang lalaki na akala ko ay manager, nagulat ako dahil iba ang naging approach niya. Sa halip na mahinahon na pag-uusap ang sitwasyon, sinabi niya agad na bawal. Nalito ako dahil kabaligtaran ito ng pakikitungo na ibang staff na nakasalamuhan namin kanina. Dahil sa galit at di maintindihan sitwasyon, sinabi kong i-video ko ang nangyayari. Paglabas ko ng cellphone ko, tinapik niya ito at nasira ang telepono ko. Huwag mo kayo video ah. Pakiabot madam. Tawag sinabagay. Tawag sinabagay muna. Dahil sa gulat at galit, nagsisigaw ako habang nag-walk out ang lalaki. Nagpunta kami agad sa security office ng mall kasama ang mga anak ko. Doon, tinulungan kami ng security officer at mall staff na mahinahon na ayusin ang sitwasyon. Pinatawag ang time zone staff, pero nanatili pa rin ang hindi magandang palitan ng salita. Sa huli, ako na lang ang nagpigil at sinabi ko na sana hindi niya maranasan ang ganitong pangyayari. Dahil para sa isang batang may autism, minsan napakasimple lang ng kaligayahan nila at di pa niya pinagbigyan. Pag-uwi namin, ipinost ko ang nangyari sa social media. Maraming tao ang nagbigay ng iba't ibang reaksyon. Kinabukasan, tumawag ang manager para humingi ng paumanhin. Pagkalipas ng ilang araw, may isa pang officer ng time zone na nakipag-usap sa amin. Ang hiling ko lang noon ay simple. Bayaran ng nasirang telepono at ipakita nila sa social media na ang time zone ay isang lugar na PWD friendly.
Pero pagkatapos noon, wala na akong natanggap na malinaw na update tungkol sa aksyon nila o nangyari sa staff. Nag-follow up din kami sa mall administration pero wala rin kaming natanggap na malinaw na sagot. Dahil gusto naming marinig ang boses ng mga pamilyang may autism, lumapit kami sa senador na nag-a-advocate ng autism pero ni-refer lang din kami sa PDAW. After follow-up sa PDAW, ang naging sagot lamang ay sinabi raw ng management na may ginawa na silang aksyon sa kanilang empleyado. Sinubukan din naming lumapit sa PAW, pero sinabi sa amin na magiging mahirap ipaglaban ang kaso kung may pahayag na ang kumpanya na may ginawa na silang aksyon. Sa huli, hindi na namin itinuloy ang kaso dahil ang gastos, oras at pagod ay hindi nakatumbas ng halaga. Pero ang sakit at pakiramdam ng kawalan ng hustisya ay nananatili. Dinala ko ang pangyayaring ito ng ilang taon. Dumating sa punto na na-diagnose ako ng anxiety at nakadagdag ang sitwasyon na ito sa aking dinadala na kailangan kong uminom ng gamot para maayos ang sarili ko. Napakasimple lang ng araw na iyon. Gusto lang namin maglaro, nagbayad naman kami, wala kaming ginugulo, wala kaming inaabala. Pero hanggang ngayon ang bunso kong anak ay hindi maganda ang tingin sa Time Zone Trinoma dahil alam niyang hindi nila pinayagan maglaro ang kuya niyang may autism. Minsan naiisip ko, kung politician lang sana ako, kung mas kilala akong tao sana, kung maayos lang sana ang pananamit ko noong araw na yon, baka iba ang naging pagtrato sa akin. Welcome back, Attorney Dan. Okay. Kamusta? Anong napanood mo? Well, that video is somehow very personal and at the same time very relatable. Kasi this is the truth that not all of us are very comfortable to discuss with. Yes. It's very delicate. Attorney Dan, sa mga nangyayari, no, and sa mga tulad namin na may family na PWDs, how important na magkaroon ng batas para dito at ano yung dapat namin malaman? Actually, kapatid, ang katotohanan is we should not be ignorant of the law. At isa itong patunay na ang lipunan natin ay walang pinipili. Because every citizen has his own constitutional right. Equal access to every opportunity, equal access to every possible endeavors that the society or the government can offer to anyone. So napaka-importante na alam po natin ang mga bagay nito upang nang sa gayon alam natin kung ano yung limitasyon ng mga actions po natin at the same time maunawaan natin na ang karapatan natin ay very evident din kagaya ng karapatan ng ibang tao regardless of their own capability or special ability, I may say. You mentioned earlier, no, we should not be ignorant of the law. So, for all our viewers, including me, no, ano ba yung batas para sa amin na dapat naming malaman? So, Bro Ricky, there are two specific laws na applicable sa sitwasyon na napanood natin kanina. Okay. First law natin is Republic Act number 7277 o ang tinatawag nating Magna Carta for Disabled Person na mas pinalakas pa ng Republic Act 9442 at na RA 10754. At hindi lang yung pang-local kapatid ha, pumirma ang Pilipinas sa United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities o UNCRPD na ibig sabihin kino-consider ng bansa natin yung mandate ng international laws na dapat inclusive ang batas, inclusive ang karapatan at inclusive ang opportunity hindi lang para sa mga normally abled but even for those who are specially or special and differently abled citizens. So, Attorney, what rights do we really have when it comes to public establishments, di ba? Like yan, amusement park or mall or here in a cafe. Ano talaga yung meron na dapat alam namin? So, Bro Ricky, may absolute statutory right ang bawat isa sa equal access sa mga public spaces and non-discrimination dapat to. Meaning, every location, every establishment should be able to welcome anyone regardless of your gender, regardless of your age, as long as hindi mako-compromise ang safety at health
ng bawat isa. So, hindi pwedeng basta-basta na lang tayo magsasara. Sasabihin, hindi ka pwede kasi ganito ka. Hindi ka pwede kasi ganyan ka, dapat ganito. Na ngayon, meron tayong batas na make sure na dapat yung mga public spaces may equal access siya and provision ng access sa mga differently able or physically challenged nating mga kapatid or kaibigan. Kasi kailangan nating maunawaan na ang isang negosyo, kapag ito ay tumanggi na tumanggap ng isang klase ng customer at magbigay ng serbisyo dahil nakita niyang parang kakaiba, maaring kakaiba yung kilos, kakaiba yung anyo, kakaiba yung pananamit, it's already a discrimination kasi at bawal sa batas natin yon. At karapatan nilang ma-experience sa mga kapatid natin na ito yung same level of courtesy, Yes. same level of quality ng service, at ma-experience sila yung constitutional freedom. Kasi di ba sabi dapat hindi ka preso ng sarili mong bansa. And that includes the private establishment. Actually, no, inisip ko nga, kahit nga wala sa batas bakit tayo magdi-discriminate ng kahit sino? Yeah, Diba? totoo yun. Hindi ko Naniniwala. maintindihan. Actually, katotohanan yun, kapatid. Putting now my biblical counselor hat, dapat po nating maunawaan na ang Panginoon natin, hindi siya tumatangi. Wala siyang pagtatangi sa kahit sino na ang pagpapala niya ay para lang sa mga gantong tao. Correct. Ang pagpapala niya para lang sa sa mga babae o sa lalaki. So kung ang Panginoon natin ay minimake sure niya lahat tayo ay nakakatanggap ng ulan, ng araw, ng hangin. So sino tayo o sino yung mga businesses na ganito para itanggi o itanggi sa mga tao, ipagkait sa mga taong to yung opportunity to experience the services that they provide. Sa langit, walang checklist kung saan ka Exactly. graduate, magkano naman ang bank Definitely. account mo, Definitely. anong itsura mo. Wala no? Kaya baka hindi ako makapuntang langit ko. Pwede ka papasukin pag binanggit yung bank account. Hindi ka pasok dito, brother. So, attorney, pag-usapan naman natin, ano ba yung tinatawag natin na reasonable accommodation? Okay, sige. Actually, sa engineering at sa batas, ang ibig sabihin ng reasonable accommodation ay parang exception handling protocol ng lipunan. So, ibig sabihin, mandatory sa batas, kapatid, na mag-adjust ang isang negosyo sa paligid nila or rules nila para mas maka-accommodate sila ng wider public. Meaning, ganito siya bro ha, kung magtatayo ka ng negosyo, siyempre naunawaan natin gusto mong kumita. So, kapag gusto mong kumita, automatic dapat hindi ka namimili ng client or ng customer na iyong pagsisilbihan o tatanggapin as long as hindi rin ito makakasama sa kalusugan, kaligtasan, at constitutional right niya. So, napaka-importante nito kasi ang totoo, sa bawat negosyo na itatayo natin sa ating bansa, it is not only for equality, but it is supposed to be for equity. So, anong kaibahan nun, kapatid? Pag equality, may hagdan ako, kay lalaki, babae, kumpleto ang parte ng iyong katawan, dumaan ka sa hagdan. Equal access. However, ang ipinanawagan ng batas natin, equity. Meaning, you have to consider the limitations of someone for him to have a specific access to an establishment. Kaya makikita natin, merong may hagdan, merong may mga wheelchair access. Pag may mga buntis, may elevator. Hindi mo pero sahing magkaroon ng hagdan. So that is what we call reasonable accommodation. So, attorney, for this situation, di ba? Yung bata gusto maglaro doon sa bump car na walang naglalaro, bawal daw yung dalawa. So sabi ko, baka pwedeng i-assist ng staff kasi tinulungan na sila dito sa branch na to dati. Okay. So, well, naghahanap na nga yung isang staff ng mag-a-assist, kaya lang medyo nagkaroon ng hindi magandang unawaan between me and dun sa isang staff. Kaya hindi kami natuloy. And then, syempre, pwede nila sabihin na hindi kasi security ng bata yan, special, mamaya maalog yan, tumalsik yan. Ngayon, sa ibang branch nila, pumayag. Tapos, pinayagan na rin nila yung dati. Okay. So, does it mean na for that instance, hindi sila naging reasonable? Based sa kwento ko lang, ha? I understand. Oo. So, syempre, I will only base my answer on your experience kasi it's your personal experience. And also, again, I understand that
this could be an isolated case kasi nabanggit mo nga na sa ibang branch na accommodate, sa ibang branch nakapagbigay ng assistance. Actually, same branch, in-assist Same din nila branch, before. okay. Oo. So, pwedeng ibang staff ang nag-assist. Yes, iba. Ibang Oo. staff. Kasi ganito siya, it's a theme park, tama ba? Parang para sa mga Play, bata. yes. Play Amusement area, park, amusement park. And sa amusement park kasi, ang batas natin dyan, dapat wala lang child endangerment. Meaning, dapat lahat ng access nila, lahat ng, let's say, facilities nila ay hindi magdudulot ng kapahamakan sa bawat bata. At nauunawaan nila na sa Pilipinas, may iba't ibang klase ng ability ang mga bata. Meron tayong normally able and special or differently able na mga bata. At sabi mo, bump car, right? Ang automatic kasi kapag bump car, dapat may seatbelt. Meron And at naman. the same time, meron tayong judgment on whether a specific individual can enter into that specific vehicle, let's say yung bump car, kung physically incapable. I have to be kasi maaaring ipilit ng parent, ipilit ng bata, pero na-assess niya na I am trying not to be discriminatory, pero what if hindi talaga kaya? May mga kapatid tayo na may mga paraplegic, quadriplegic na magagaling din, that they have their own unique abilities. However, may mga limitasyon. Sa mga ganung pagkakataon, meron silang discretion. Pero nabanggit mo nga na nangyari na yung ganung sitwasyon nung sa mga dati pang panahon na inalaw naman nila. At sa ibang branch Sa din. ibang branch, at doon nga rin actually sa same branch, inalaw na rin nila. So I could say that at that instance, maaaring hindi sila naging reasonable sa pag-accommodate because they were able to provide. Otherwise, there had been a new company rules na maaaring mas naging dangerous yung bump car. Mas Actually, naging mabilis. kinabukasan naglaro siya sa ibang branch, pinayagan. So yun nga, I could say on your Sa kwento ko lang. on your story, on the story that you have provided, sadly, they had an unreasonable access. Siguro, mas maganda na lang kung ginamit nila yung discretion regardless sa batas, no? I agree. Kasi, kunyari ako yun, customer service na lang. Sir, kain ka dito. 'Di ba? Wala namang masama kumain ka. Kaya lang, sir, feeling ko kasi masyado mataas yung upuan namin para sa'yo, baka maaksidente ka. Okay lang bang ilipat ko kayo dito? Ayan, doon naman papasok Or yung kuha ako customer ng service stairs na management. malapit dito. I agree. Hindi ko kailangan ng batas o ng reasonable accommodation. Kumbaga, mauna lang yung ano kaya pwedeng gawin. Agree. 'Di ba? Before Agree. natin paandarin kung ano-ano yung Oo. batas, At 'di saka ba? agree din ako sa'yo. Kasi pag masyado natin pag-uusapan yung batas, napaka-technical. Yes. Pwede naman maging makatao muna tayo. Yes. Maging makatao. Kasi Saka, ano yung andun objective parent mo ba? Ano ba yung objective mo doon? Andun yung parent. So, I think napakaganda nitong platform na ginagawa mong Proliki na maging eye-opener siya and Yes. pagkakataon para mag-learn, matuto. Matuto yung mga may establishment, maging yung mga service providers natin to understand na unang-una, may batas, pero maging makatao muna. And what is the goal of the business that they have put out? For kids Exactly, for kids. Nakalagay kaya dun sa establishment nila na for normally able kids. Nako, pag-usapan natin yan mamaya. Iyon. Kasi Oo. dapat doon malinaw. Oo. At dapat mayroon silang kayang i-provide na assistance. Na mas maganda kung hindi naaabot sa malakihang diskusyon. Lalo, Yes. kung nakikita mo kaya ng bata at nangyari na sa before sa branch. Tanggalin natin yung pagiging abogado natin, mga napag-aralan Understand, natin. Yung customer service. Yeah. Siguro, ang gusto ko sabihin dito, gaano ka-importante yung empathy, no? Sa business natin. So napaka-importante ng empathy, kapatid, kasi mahirap mabuhay mag-isa sa mundo. Correct. Doon na lang ako sa simple, hindi ko isusuot yung legal hat ko. Hindi ko isusuot yung engineering hat ko. Alam naman natin to, no man is an island and we are created to support, empower, and strengthen other people. Di ba? Kung hindi tayo willing na palakasin, suportahan ang iba, how can we expect our business to be empowered by these clients? Di ba? Kasi ngayon lahat nag-adjust na eh. Our society is evolving every day. Yes. The preferences of every individual is revolving every day. Even the law is revolving every day because the law in the past could not always be significant with the current needs. Napaka-importante na maunawaan natin na unang-una tayo, tao muna tayo bago tayo negosyante. Tao muna tayo bago tayo business owner. Tao muna tayo bago tayo mga professional. At what if nung bata tayo, maraming tao nagkait sa atin? Maybe we could have not gone this far enough.
So napaka-importante ng empathy. You have to understand the condition, the situation of another person because we cannot judge immediately. So, I already discussed, no, paano kaya sana yung ginamit yung discretion sa I agree. sitwasyon na to. Ngayon, attorney, ano ba yung rights or laws na dapat alam namin on both sides given na the situation happened and after that, nagkaroon ng di magandang palitan ng salita? So, ano yung karapatan natin? Unang-una, syempre, the reason why we are not naming names right now, right to privacy. At syempre, may constitutional right tayo to live free from harassment, free from fear, and institutional right natin to life. And that includes enjoying all the possible opportunities and joy and relaxation around us. I could say na una-una dapat hindi tayo maharas, hindi tayo ma-abuse, hindi tayo ma-discriminate. Kasi maaaring iniingatan mo yung kaligtasan ng isang bata at that moment, pero kapag may nabanggit kasi tayong salita na maaari na maka-apekto sa isang tao, we are not sure how long will this implication be on that person. Actually, it is. Correct. Yeah, pag nakapagsalita ka kasi ng di maganda, bukod sa pwede kang kasuhan ng slander or oral defamation, or kung naisulat mo siya, pwedeng libel or nalagay mo sa social media, cyber libel, hindi mo alam yung damage psychologically, emotionally, sa isang tao na may different ability at maging sa pamilya niya. Tulad nga niyan, dinala ko ng ilang taon yan It's true, may psychological harassment ka na ngayon, may psychological impediments. This instance in your life could mark already a scar Yes. that would cause trauma. Yes. So, Actually, may fear ka lagi eh. Yes, for more than a year, naging part siya. Well, hindi ko naman totally biniblame sa kanya. I have my own personal problems. Yeah. Pero dumagdag talaga siya. I understand it happens. Na pinag-awayan din namin mag-asawa. I think he's also a father. Parang, kunyari ako, sa bro code na lang eh. Uy, kung gawin ko yan sa anak mo, gusto mo ba? I understand. That's empathy. Tsaka do not, di ba, golden rule, do not do unto others, we don't want others to do unto you. So, sa sitwasyon na to, no, ano palagay mo yung dapat ginawa ng management at nung mall kung nasaan yun? Kasi nag-file naman ako ng report, lahat. Maayos ko namang nakausap lahat. Paano kaya dapat? Hindi ko sinasabing wala silang ginawa, pero ano kaya dapat yung ginawa nila? Siguro sa akin, unang-una, kasi siyempre yung sitwasyon na yon, it's, for me, I could say na hindi naman yun ang unang sitwasyon na may na-encounter silang PWD. Yes. Hindi naman yung bata na kasama mo at that moment yung unang sitwasyon na may batang differently abled na dumating doon. So knowing that these laws and these brethren of ours are already in the society, they should have been aware that there will always be a huge chance that these clients will visit their site. Yes. Will visit their stores or their gaming area. So siguro sa akin, if they have the discretion or if they have the power to decide which area can only be accessed by our specially abled friends, they should have been aware on what warning signs they should be putting on. Kung sa akin, siguro kung napag-desisyon na ng management, parang hindi na safe siguro yung facility natin para sa mga batang may gantong kondisyon. Maaring, sige, mula tomorrow, hindi natin sure, baka may decision ng management internally na bawal na. Pero sa akin, it's also a form of negligence without letting the public be informed on the new policies that they have. Kasi sa akin, if there is no law, there is no crime. So kung hindi mo alam na bawal, hindi ka dapat pagalitan unless in-inform ka ng maayos. At nagpumilit ka pa rin, hindi kailangan ganyan eh. Yes, Pero siguro sa akin, nagkaroon sana akong ng maayos sa pagpapaliwanag. Nabanggit na, sir, kasi po, ganito na yung sitwasyon ng ride namin, hindi na po siya safe sa ngayon, ini-improve pa po ng management, baka pwedeng wag po muna natin mapagamit habang inaayos pa po. Pero ngayon, sir, ini-improve na namin, naglalagay na kami ng warning signs. Yung mga ganong bagay siguro. Siguro maganda yung pagkakasabi nyo, attorney, pero sana
kunyari sinasaba na nila yun sa tao. Yeah. Yung alam mong galing sa puso, hindi scripted lang. It's true, Kasi oo. minsan nakakainis din yung parang, I know where you're coming di ba? Oo. Tapos kailangan din natin, siguro sa akin on the side, kailangan din nating malaman anong oras ba 'to nangyari. Do you recall the specific time? Probably around lunchtime. Walang O baka tao kasi eh. gutom. Let's be putting let's have the benefit of the doubt. Baka gutom Actually, siya. totoo yan. O kaya baka may problema sa Baka bahay. may problema. Oo. Pero still, sa akin, hindi excuse ang gutom. Yes, oo. Hindi excuse ang problem. Kasi hindi ko dinediscount ang problema at gutom ni Sir. Yes, Kausap oo. niyo. Pero nauunawaan niya na sa sitwasyon na yun, iba yung hat niya. Mm-mm. Nauunawaan niya na sa sitwasyon na yun, iba yung responsibility na nakalagay sa balikat niya. Iba yung ine-expect ng management at iba yung i-expect sa kanya ng tao. Kasi customer facing siya. Mm-mm. At laging may mga taong darating na hindi alam kung ano yung mga nangyayari doon sa amusement area nila na mas alam niya. Oo. So, napakaganda nung pagkakataon na yun na sana ginawa niya yung learning opportunity for the clients. Oo. Finrame niya na ganito po kasi ang sitwasyon ng nangyayari. So, andito po ako, hindi para pagbawalan kayo, pero para tulungan kayo kung paano niyo Yes. po mas ma-enjoy Mm-mm. yung facilities namin Mm-mm. na hindi rin po mapapahamak yung anak niyo po Mm-mm. or kayo po mismo. Mm-mm. Kasi bukod sa enjoyment, ang top priority sana safety. Yes. Safety, not just physically ha, Mm-mm. emotional safety, Mm-mm. psychological safety. Mm-mm. Meaning even how you speak to the client should promote safety. Kaya bilang magulang ko, sasabihin sa'yo ng ganun yun, hindi ka na siguro magagalit eh. Magalit man Understand. ako, nasa akin na yung mali doon. Di ba? Na kahit saan kayo umabot, sir, nagmalasakit lang ho kami, kinagalit Oo. niyo yung malasakit namin. I Diba? understand. Attorney, so yun nga, di ba? Wag naman sana, pero kung nangyari na nga, saang agencies pwede pumunta yung mga family na naka-experience ng ganito? Okay. So, local level, meron tayong opisina na tinatawag na Persons with Disability Affairs Office or PDAO. Ang first line of defense to ng mga families na may mga PWD sa kanilang members, kagaya ng mga differently abled nating mga kapatid, o may mga kapansanan, or mga specially abled na mga kabataan. So, sila yung mag-a-assist ng mga immediate concerns. However, para naman sa mas systemic issues, ito mas tataas na tayo sa National Council on Disability Affairs or NCDA or sa Commission on Human Rights. Kasi hindi lang mga normally abled na mga tao ang may human rights. We should have decency for all individuals, and that includes the specially abled people. Diba, dati nga kasi tinagamit pa natin yung terms na handicapped pero bawal na kasi it's Yes. discriminatory. Physically challenged yung pumalit. Pero iniba pa rin natin kasi ayaw nga ng batas na maging discriminatory na puro paghihirap lang bang dinadanas ng mga kapatid nating to. Kaya pumasok yung differently and specially abled people to know that they may not be like us, but they are also special in their own little ways. So, sa akin, kung talagang pakiramdam ng mga pamilya na natapakan yung kanilang basic human rights, meron tayong Commission on Human Rights at makakatulong din po ang Public Attorney's Office. Especially dun sa mga indigent citizens natin na alam natin na syempre hindi lang yung ganitong sitwasyon, hindi lang kasi para sa mga higher class di ba? Nasa mga middle class din, tsaka mga low income friends din natin siya. So hindi laging madali. At hindi namimili yung ganitong kondisyon, pang mayaman lang ako. Yes. So, dapat natin maunawaan na nagpo-provide po ang Public Attorney's Office ng assistance. Pero sana, wag nang umabot doon. Pero still, nabanggit niya natin na maaaring may mga tao na ngayon pa lang matututo na mayroon pala silang karapatan. Hindi po madi-discount ng kailan ba ito nangyari para mawalan sila ng karapatang magreklamo. Kasi ang batas natin ay retroactive. It doesn't mean that it happened 5 years ago, 10 years ago. Your right to complain has already expired. As long as we have the sufficient evidence at toong nangyari talaga sa mapapatunayan, pwedeng balikan yun. Ay, na speaking of evidence, hypothetically speaking, sa nangyari sa akin, what if wala akong na-video? Well, yung manager tumawag sa akin, sabi niya, nakita naman niya yung CCTV cam. Sabi niya, oo nga, ba't nga hindi ko pinagbigyan? Nakita ko nga, wala naman tao. Let's say, wala akong ebidensya na natapik yung phone ko, and then sabihin, sira yung CCTV cam namin during that time Oo. So it's gonna be their word Against against your word. my word. So, anong ebidensya ang pwede? Okay. Dahil tayo ang magre-reklamo dito, kung na legal hat tayo magre-reklamo, nasa atin yung burden of proof. Burden of proof. So, meaning there should be corroborating testimonies.
testimony mo, ikukwento mo, at kwento din ng taong magre-respond sa reklamo natin. So, kailangang mapakita yung consistency ng testimonies kasi. Pero malaking tulong nga kung may witness. Kasi i-cross-examine siya kung sino man yung counsel na mag-a-assist, i-cross-examine yung katotohanan. Kasi laging lalabas at lalabas yung katotohanan sa pagtatanong. Pero napakalaking tulong po mga kapatid, no, Bro Ricky, sa mga nanonood sa atin ngayon. Napakalaking tulong na dapat alam natin kung ano dapat yung protection natin. We have to make sure that that space is safe, meaning there are a lot of people. If you feel that you are being threatened, it's always safe to have a witness with you. At kung pakiramdam mo nag-heat up na, ako I highly suggest, huwag ka na makipagsagutan ng kayong dalawa lang. Bring it to a mediator. Maaaring may management, may customer service, or the mall management itself. Pwede sila mag-mediate sa mga ganitong issues. Let's say a specific store denied you of equal access dahil nakita nila, let's say, wala silang entrance for a wheelchair. Ayaw ka nilang pasukin, nabastos ka na, you have the right to request for a mediator on that establishment to see and to handle the situation. Kasi the moment na i-dismiss nila yung karapatan mo, you have already lost your right to be heard. Yun, napaka-importante. Pero sa mga na-encounter nyo ganitong situation, ano yung mga challenges na na-experience ng mga family or ng mga nagreklamo? Okay, that's a good question. Sometimes, actually not sometimes, but most of the times, it is not the law that is the challenge. It is the feeling of being ashamed. It's the feeling of being judged. Kasi kapatid, pag dinala natin to sa isang avenue kung saan tayo magko-complain, kailangan nating maunawaan na maaaring madala sa spotlight yung kondisyon ng ating mahal sa buhay. Ng ating pamilya, ng ating anak, ng ating asawa. And most of the time, people still have that stigma na maaaring nakakahiya pag nalaman na ganito yung sitwasyon. Siguro po sa akin, dapat nating maunawaan na hindi nakakahiya yung sitwasyon. Hindi dahil naiiba ang kondisyon ay dapat mo nang ikahiya. No, at napaka-importante na you are doing it with the right purpose in your heart. Not because you just want to have vengeance, but to make sure that this instance should stop at you. You should be the last person na makaranasan ng gantong discriminatory act, ng gantong klase ng unequal access or unequal opportunity. Kasi hindi natin masisiguro kung ang lahat ng tao na makaka-encounter na to ay may kakayanang maunawaan to sa paraang nauunawaan natin ngayon. May kakayanan ba sila magsalita? What if nasa malayo silang lugar, first time nila sa Maynila, natakot na sila dahil sa maranasan nila. Yan. Hindi lahat ay may pare-parehong pinanggalingan at background. So ang goal natin, i-educate. Yes. At napakaganda na itong platform na to, Bro. Actually, yung bunso ko nga, lahat. masama na tingin niya doon sa establishment Exactly. ngayon. Kasi nagtataka siya kung bakit. Actually, pangalawa na yun kasi may isang establishment naman na nakawan siya. So, nagtataka siya, bakit daw kinuha ng bata yung pera niya? So, di ba, syempre mga bata, inosente, hindi naman nila alam. Dahil pumunta sila doon to have fun. Di ba? Naunawaan ko yan. So, siguro, no, sa mga nangyayaring ganito, kailan natin, or tulad ko, paano ako magde-decide kung hanggang mediation lang ba kami or dapat paabutin ng korte? Yeah, that's a very hard question, but it's a very important one. Sa akin kasi, kapatid, we have to do something to stop the cycle. Okay. No? Totoo yun. Lagi tayo may first step. Una muna sa magandang usapan kasi sabi nga sa Pilipinas daw napaka-litigious natin kaya ang daming korte, ang daming abogado. May ligmagsampa ng kaso. Pero ako masasabi ko siguro napakagandang opportunity nito para makita kung ano muna yung mga actions na pwede mong i-exhaust. Una-una napakaganda ng kompromiso muna, usap muna. If talaga bang sobrang hirap, 'di ba? Tapos kung talagang hindi kaya at talagang may harm na nangyari, bro, ha? I could say that it's okay na dalhin muna siya sa next level of authority. Meron tayong mga barangay, let's say, pwede mo siyang dalhin sa barangay or sa women's desk or sa Violence Against Women and Children, yung Commission on Human Rights. Pero mga kapatid, hindi kasi lahat ay willing agad makipag-areglo. And we have to take our stand na hindi ibig sabihin mas mayaman yung may-ari ng establishment
kaya niya nang patahimikin ng isang pamilya na naagrabyado. Kaya po tayo may tinawag na batas, equal protection of rights for all. Regardless of your paycheck, regardless of your background, regardless of your family income, the law is specially crafted to cater the needs of everyone. So sa akin po, masasabi ko na hanggat sa palagay niyo po, hindi nakukuha yung hustisya, you have the right to pursue all of your legal remedies. Ganda yan nasabi mo. Siguro, para sa last question ko, para sa akin, hindi natuloy eh. So, nagreklamo ako, hindi ako humingi ng pera, humingi lang ako ng something fair. Gusto ko lang na maging PWD friendly. Nag-social media ako, nag-follow up ako sa kanila, sa mall, wala ako napala. After that, pumunta ako ng PIDAW. Tumawag ako ng PIDAW. Okay. No? Okay. So, sabi ni, after follow up, may nakuha na raw silang response na na-actionan na raw. That's it. I don't know kung ano yung action. So, para sa akin, yun na yun. Hindi naman sa gusto ko marinig na sinuspinde or what. Hindi yun eh. Parang para sa akin na we took the matter seriously. Okay. So, hindi ko na-feel yun. So, after that, I went to PAW. And ayun nga, unfortunately, medyo suntok sa buwan yun ang term. Suntok sa buwan. So, umuwi ako na, sabi ko, hirap pala. Kasi kung mayaman ako, I'll definitely go to a site, papil ko lang na nagka-anxiety ako and depression because of all this. Kaso, yari sila. Or kung may kaya ko, let's say politician ako, hindi ko nare-renew permit niya. Could you show influence? Yes. Or kung influencer ako, Yes. mayaman ako na para mabash sila, temporary damage. It's true. However, wala ako doon sa mga yun eh. Regular akong tao. Nakapambahay pa kasi ako noon. Diba? Pero kung maganda suot ko noon, I highly doubt in my personal opinion. Sadly, it's the truth somehow. Yes. So, ngayon tatanggalin ko yung lawyer's hat mo, yung attorney's heart. Sige po. Hat pala. Hindi attorney's heart. Kawawa naman. So, yun. Tanggalin ko yung attorney's hat. Honestly speaking, nag-struggle ako dito. Dinala ko to ng taon eh. My wife wants me to forgive. Gusto ko rin i-forgive. No? Pero tulad nga na sabi mo, hindi ko naman na-achieve yung justice eh. And that's my son. That's my son, innocent. Gusto lang maglaro. Tanggalin na natin lahat ng batas na pwede naman nilang technicalin or pwede ko technicalin. I agree. Gaano ba kahirap paglaruin yung isang bata at bakit mo ko sasalubungin ng ganon? So parang para sa akin, bakit? Okay. Alam mo yon. So parang, I know where you're coming paano from. mo mapapatawad yung ganon? Yeah, thank you for that question, Brother Ricky. Actually, bro, ang hirap ng tanong ha. Kasi as a lawyer, I have to be the advocate of law and rights of other people. Pero ngayon, sabi mo nga, I have to remove my lawyer's hat. Susuot ko naman yung hat ng isang Kristiyano. Hat ng isang pastor na tinawag ng Panginoon para ipakilala yung pagmamahal niya sa kung sino man. Lahat. Kung equal access ang batas, mas equal access ang pag-ibig ng Diyos, regardless of what we have done in the past. Siguro po sa akin, yung naranasan mo kapatid, it's just a proof that this world is broken. Sabi mo nga, pwede na, sabi mo nga kanina, technically natin sa korte, to tell you honestly, kayang paikutin ng batas para totally manalo yung kliyente ko, kung ako yung kliyente ng kabilang partido. No? Pero ito yung pwede nating panghawakan bilang mga Kristiyano. I don't want to be over-preachy here, ha? This is not to convert anyone who is watching your vlog. Pero gusto ko maunawaan natin na maaaring may limitasyon ng hustisya sa lupa. Pero may ultimate justice sa Panginoon. Ang ganda nun. May mga gray areas ang batas. And that is indeed true. Kaya may amendments ang Kongreso, ang House of Representatives, ang Senate, pinagdedebatihan because the laws of the land are imperfect. But the laws of God are already perfect and the laws of men are based on the absolute law of God. The law, the courts may turn a blind eye, but God sees every pain. God sees every moment that we were abused,
taken advantage by other people. Yung inilagay mo yung batas sa kamay mo, maaaring sobra Yes. or maaaring kulang. Yes. So, God's justice is just sufficient for what is needed by that moment. Yes. At ang justice kasi ng Panginoon, restorative. Mhm. There should be restoration at the end. Mhm. Kasi ganito siya, brother maaaring gusto na lang natin lumaban for our own pride. Yes, pride, gusto bumawi. Yeah. Lalo na parehas kayong lalaki, di ba? Minsan kasi gusto ko lang paisa lang, Yes, alam mo yung oo. ganun. Pero ang ano kasi ng Panginoon is we have to reflect His love. Thank you. Ang ganda nun, attorney. Praise God. Maraming salamat Maraming sa salamat, kapatid. lahat ng lesson na binigay Ay, niyo sa glory amin. to God. Pero, attorney, bago tayo kumain, baka may gusto kang i-plug. I will be featured po in FEBC, Far Eastern Broadcast Center of the Philippines. I-feature po ako doon discussing legal matters in relation to spiritual warfare and in relation to Christian counseling. Nawa po ay maging avenue ito para matuto po tayo ng salita ng Panginoon at mai-apply po natin ito sa batas at sa karapatan ng bawat isa. So, muli, maraming salamat mga kapatid. Stick to this channel po and magkakaroon po tayo ng further announcements moving forward. Maraming salamat po. Brother, yung pagkain ng kabilang table, iniwan, sayang. Oo, huwag ka na maingay ha. Baka makita tayo kasi. Maraming salamat. Yes. Yeah. For today's episode, this is a story of forgiveness. No? This is a story of you going to sleep well at night. This is a story of you letting go of all your heartaches. Probably, story rin to ng pagiging unfair, 'di ba? Pero this is also a story of turning something bad into good. Again, kung hindi nangyari ang sitwasyon na to, wala tong YouTube channel na to. Guys, always remember, kay Lord pantay-pantay lahat. Si Lord ang magsasabi ng tama at mali. Siya ang magpaparusa sa dapat parusahan. Wag na wag din natin sasabihin bahala na si Lord. No? Na bahala na si Lord magparusa sa ginawang mali sa atin ng ibang tao. No? Bahala na si Lord magturo ng tama at mali para sa atin. So, ginawa to ni Lord, again, probably, baka para may magawa akong mabuti. Para makatulong sa ibang tao na probably naka-experience nito at malaman ang mga karapatan nila. So, always think of the good side, no? Sa lahat ng mga nangyayari. Again, thank you for watching Unbreakable Nation and sana may natutunan kayo today. Support a cause. Wear a purpose. Buy your PWD and autism support shirt from Ascend Lifestyle PH on Lazada and TikTok. Search Ascend Lifestyle PH and follow us on Facebook and Instagram for updates. Satisfy your cravings at Mr. Donut Litex branch. Relax with coffee at Collab Cafe Capitolio, Pasig. And feel beautiful with Kaganda Spa in Concepcion, Tarlac. Like and subscribe to our YouTube channel, Unbreakable Asian, for more PWD features.